Pakilala, ma'am. Ako si Grace Dupalco, taga Bohol po ako. Taga Bohol. Si Sir po, Ako po si Vincent Bicedo, taga San Antonio, Quezon. kayo po ang business owner nitong Salt and Pepper. Yes. Yes. Tama po. Okay. Bago po kayo magnegosyo, ano po yung naging pathway nyo para makarating dito sa Morocco? Saan po kayo mga nanggaling na bansa? Ano po yung mga naging trabaho nyo? Si Miss Grace, sige po. Ako po talaga sa amin lang sa Bohol. Tapos in-invite lang po ako to work sa bahay. Yun yung amo ko mismo, yun yung nag-send sa akin ng invitation para magtrabaho sa Morocco. So, Ano pong trabaho nyo nung araw nang nagsimula kayo dito? Kasi Yung sa amo nyo? Kasi sa Morocco po, parang lahat na po mag-aalaga ka ng bata, tutulong ka sa paglilinis, mag-grocery ka para sa boss mo. Ganun po yung Stay in po ba kayo nung time na yun? Opo, yun yung unang dating ko, mga kasamahan ko din, mga Moroccans. Pero nasa bahay lang po talaga. At Stay in ilang na po. taon po kayo tumagal doon sa trabaho iyon? More than 3 years din po yata. Okay. More than Si Sir 3 years. naman. Oo. So, bago ako mag-start dito sa Morocco, nag-work muna ako sa Manila, isang restaurant doon. Then, in-invite ako ng tita ko, pupunta rito. So, nag-try ako pumasok sa ibang restaurant dito. Nakapagtrabaho rito sa iba't ibang restaurant, hindi ganun kadali. Noon, panahon na yun, kasi napakahirap. Anong taon po iyon? Banggitin natin. Siguro mga 2017, 18, ganun. At ano pong klaseng mga restaurant ang pinagtrabahuhan niyo? Asian almost, Japanese restaurant. So, mahirap din kasi nga, Moroccan, sa communication, nagkakaproblema. Ano po ba ang kadalasang ginagamit nilang lengguwahe dito sa Morocco? Na mga Almost local? Moroccan, Arabic, and French. English, medyo pa. Bihira pa that time. Yes. Ano yung struggles on the first year of stay sa Morocco? Yung sa akin po, talagang ang hirap. Pinakauna, yung first week mo, unang-una, ang hirap ng communication sa mga kasama. Kasi, gustuhin mo magsalita ng English, hindi ka din nila maintindihan. Gusto din silang sasabihin sa'yo, hindi mo din sila maintindihan kasi sa lingwahe nga. Yun yung pinakauna talagang struggle ng Kasi kung sa attitude lang, tayong mga Filipino, ikaya naman nating anuhin lahat eh. Kaso lang, yun talaga yung pinakaunang doon. Oo. Sir, kayo po, ano po yung mga first struggle nito? Yung mga first year nyo, naalala nyo pa ba? Oo. Siguro yung pinakamahirap na maghanap ng trabaho. Una-una yan. Paano po kayo nakahanap nun? Kasi nagtrabaho kayo as... Nilakad ko yung Casablanca, nilakad ko yun. Maghanap lang ng trabaho. Almost kalating taon na walang trabaho para lang makapaghanap. Sawa naman ni Lord, yun, kahit paano, paunti-unti nakakakuha ng trabaho. Minsan nga, gusto ko nang pasukin pati pagluluto sa bahay para lang makakuha ng trabaho. Napakahirap nung unang taon ko dito. 2016, nasa initan ka? Kasi mainit dito sa Morocco. Oo. O malamig ba nun? Oo, nasa initan ka. Anong dala-dala mo? Paano ka nag-a-apply? Lalo namin yung CV nga, kasama ko rin yung pinsan ko kasi marami akong kamag-anak dito. So kasama ko siya, naghahanap kami ng trabaho. Nalalakad namin yung buong Casablanca para lang makakuha ng trabaho. Oo. Yung CV, resume, ang mas kilala sa atin as resume Yes, dito, CV. curriculum vitae. No, para yun yung portfolio mo. Oo. Paano ka naman, paano binibigay yung iyong CV or resume? So, pagpasok namin sa isang Asian restaurant, so bihira naman kasi noong time na yun, bihira pa mga Asian restaurant. Kakusapin namin yung manager. Basta kukunin na lang yung CV mo kasi nga, mahirap kayo magkaintindihan dalawa eh. Bibigay mo na lang yung telephone number mo. Mag-antay ka na ng tawag, ganun. Meron naman na kukunin ka niya kagad direkta. Meron din ganun. May ganun din. Kaso, ang nagiging problema, pagpasok mo, yun nga, communication, nagkaka-struggle sa loob. Oo. Okay nga, ito isa sa mga struggle language. Paano nyo ito nalagpasan? O ano ba yung mga option para matuto ng Moroccan Arabic o French? Kasi naman po sa amin, hindi naman talaga po kami ganun ka-fluent sa Arabic. Pero tinatry po talaga namin kahit sa mga maliliit lang na words, yung mga ganun, pati yung French. Kasi sa Morocco talaga, second language nila, French talaga. So,
tinatry talaga namin makisama kami sa mga ganong natutuwa din naman sila pag naririnig kaming, kaunti pala, natuto ka na ding mag-Arabic. Pero yun nga po iba naman kasi po doon kaysa dito sa Essaouira ngayon. Yun lang. Ano ang hardest part ng pagkakaroon ng negosyo? Sa simula, syempre. Ano po iyon? Yung parang sa simula, kasi hindi naman kasi pag nagbukas ka, magbubong ka agad eh. Siyempre, dahan-dahan tayo dyan. Magpapakilala ka. Siyempre, kailangan i-maintain mo yung pagkain mo, siyempre. At sa customer, kailangan natin mabuti tayo sa customer. Oh, ikaw, mama, may gusto kang And also sa empleyado. syempre. Number one, empleyado natin. Yun sa akin kasi, nung nag-start kami lang talagang dalawa. Yun nga, pinakamahirap, yung 1 month pa lang, nag-COVID na. Kakabukas pa lang ng restaurant namin, nag-declare yung Morocco na magsasara sila ng 3 months. Yun yung ang daming question na, Lord, saan kami pambayad sa renta? Saan kami pambayad sa supplier namin? Saan kami pambayad? Mga ganong tanong na kung tutusin, kung kami lang sa sarili namin, ang hirap talaga. Ang hirap na gusto mo na lang mag-give up na 1 buwan pa lang, bakit ganito na yung problema. Pero at the end of the day, yung ma-realize mo na, challenge lang pala to sa atin para para talaga magiging strong tayo at nang continue pa rin mga ganong So, narinig na po yung news, di ba? Okay. Magko-COVID. So, kailangan nyo pa rin po bang bayaran ito continuously? Kasi lahat po sarado during that time Ang lang naman namin doon, kasi ang government, nag-declare nga sarado siya. Lahat ng uupa, hindi ka magbabayad. Yan yung good thing. Yun yung magandang good news. Ganun lang. Doon mahirap kasi, sinimulan nyo na, that time po ba may mga empleyado na kayong hinire? O at least kayo muna? Kami Kasi dalawa isang pa buwan lang ng time na yun. Kami dalawa pala talaga. Kami dalawa pa lang. Pero, syempre, gusto niya mag-forward kasi investment ito. Kaya Licensing. Basta nga nag-uusap kami dyan eh. Ang pandemic nagpasarado sa atin ng ilang buwan. Pero siya lang rin nagpakilala sa amin. yun yung Muna namin. Kasi nga, nung nagbukas kami, nag-offer ng government, sige, magbukas kayo. Walang ibang restaurant na bukas pa. kami lang. Kami lang. Pero talagang kami lang sarado na talaga. plastic, lahat. So, nakatulong din sa amin yung Doon kami pandemic nakilala. na makilala kami. So, nung nagbukas yung news na open na, pwede na mag-open, kayo naman talagang inunahan nyo na silang Nagbukas lahat. talaga kami. Lahat ng requirement na gusto, medical, lahat ginawa namin. Para at least makapag-open na kayo, di ba? Kahit Official. naka-plastic yung pintuan namin, abot-abot lang sa labas. Abot-abot lang sa labas. Oo, Tapos, oo. nung nag-declare kasi ng Morocco na allowed na ang mga restaurant, pero by take-out lang at delivery, doon namin naisip na, sige, magbukas tayo. Pero kailangan nila ng medical namin, kailangan na pumunta yung sa food, i-check nila lahat, inopen nila yung fridge namin, anong siniserve namin, tiningnan nila kung naka-arrange ba yung table, kasi bawal ka mag-serve eh. So, ang ginawa namin, nilagay namin ng plastic yung front door, yung enough lang na malabas yung pagkain, na hindi papasok yung tao. Doon kami nag-start. Ilang taon po kayong nagtrabaho bilang chef dito sa Morocco? Bago nyo matayo itong business? Siguro nasa 7 years. 7 years. Okay. Kayo, ma'am, bago po kayo makapagtayo ng negosyo, ilang taon na po kayo nagtrabaho? Kasi may 3 years kayong first experience. Nagtrabaho pa po ba kayo sa iba? After that, doon kami nagkakilala. Nung nagkakilala kami, siya mismo yung nagturo sa akin na mag-sushi. So, nag-try akong mag-work sa restaurant, kasama siya. Siya yung head chef doon. Tapos, yun, nag-okay naman yung trabaho. Kaya doon kami nag-start na what if sa amin na talaga mismo. Okay. Nung nagtrabaho po kayo, is sa kusina din po ba kayo napunta na trabaho? Sa sushi area po ako na-assign. Kasi nung una po talaga, sa kusina, nag-a-assist lang ako. Tapos akala ko 1 month lang ako magtatrabaho doon kasi parang kapalit lang ako for 1 month. Tapos yung amo namin, nag-offer naman sa akin na bakit ka aalis kung kailangan naman ng tao. So, mag-aral ka na lang mag-sushi. Like, ganon. Tapos, yun.
nag-aaral ako. Talagang pursige. Kasi mahirap din talaga pag nasa bahay ka, magtatrabaho. So, doon ako natutong magkukusina. Dahil din sa tulong niya. Ano ang kwento sa likod ng Salt and Pepper Restaurant? At bakit ito po ang ipinangalan nyo? Kasi ikaw muna. O, sino ba sa branding? Yun sa amin po kasi, pag kami lang nag-usap, siguro po doon sa experience namin na nakapagtrabaho na naman kami, parang every time na gusto naming magbakasyon, hindi kami malit go ng amo namin noon kasi walang kapalit. So yun yung parang one way na nakapag-decide kami na okay kaya na mag-open na lang tayo ng atin para naman, di ba, kung gusto nating magpahinga, makakapagpahinga tayo. Mga ganun pong ano. Kamusta po yung oras ng trabaho bilang isang empleyado dito sa kusina? Kasi syempre restaurant, laging busy yan. No? At pag holiday, yun ang maraming customer. So may chance na hindi kayo nakakapag-holiday. Ganun po ba ang sitwasyon? Ganun po. At ilang araw po kayo nagtatrabaho sa isang araw? Bilang empleyado noon, almost 10 hours kami nagtatrabaho. Walang bayad ang OT, overtime. Pero meron naman kami day off. Depende lang sa pakiusap ng boss kung pwede pumasok ng araw na yan. Pero ang normally po, sa isang linggo, ilang araw po ang inyong day off? Isang beses lang. Which is, anong araw po yan kadalasan? Minsan Monday, wala masyadong kliyente. Yes. Yun po. Yun lang sacrifice Yun lang na. talaga po eh. Sa pangalan, bakit po Salt and Pepper ang pangalan? Kasi yun ang main ingredient sa pagkain. Yun lang po talaga. Kasi noon, nung nag-ano kami, yung parang time na talaga na ginawa namin yung papers namin, automatic na nandun na sa harap ng contability, yung gagawa ng ano bang pangalan ng restaurant yun? Nagtinginan kami. Pero yung nasa isip ko kasi, yung food kasi, yun yung pinaka-main na ano talaga sa pagkain eh. Kaya sabi ko sa kanya, what if salt and pepper na lang? Sabi ko ganun sa kanya. Kaya, yun na yung naano namin sa pangalan. Okay. At madali din matandaan, no? Yeah. Salt and Pepper. Pinapakilala ang Filipino food sa kanila. Or o ang Pilipinas. Diba? Nabanggit mo sa akin na ini-introduce nyo sila, diba? opo. Kwento mo yun sa ating mga audience. Kasi po, mostly po, pag nakilala po nila na galing ka sa Philippines, gano'n. Parang, ano na po sila eh. Parang, meron kaming mga friend na Pilipino, na mga mababait niyang galing sa Philippines, mga ganyan. Tapos, nung nalaman po nila na lahat po talaga ng chef namin, yung nagluluto, mga galing sa Philippines, yun para silang na-excite. So, sineserve namin yung food na gusto nila. Pag nagtanong sila na, mayroon ba kayong Filipino dish? Mayroon kaming pansit, gano'n, pinapatry namin. Kasi yung mga iba naman po na napunta dito, naka-travel na din sila sa Philippines. So Yun po may yung idea na sila. Ang pinaka-rewarding o benefits ng pagkakaroon ng sarili niyong negosyo? Siguro yung Yung oras. oras, oo. Una, oras. Then, siguro yung tulong sa pamilya sa Pilipinas. Malaking bagay yun. Makapagbigay ka sa tulong sa kanila. Kasi yung oras, explain natin, bakit yung oras ang rewarding sa pagkakaroon ng negosyo? Kasi po, honestly, yung pag nagtatrabaho po tayo talaga, pag meron tayong amo, kailangan nating on time nandun sa trabaho. Pag kahit na may sakit tayo, kailangan nating anuhin yung sarili natin na kailangan natin pumasok. Pero sa amin po na part, pag gusto po namin magpahinga talaga, so kami pong dalawa magde-decide na papasok ba tayo gano'n. So tatawagan na lang namin yung mga personnel na pwede ba kayo muna yung mag-duty dyan, susunod na lang kami. So yun yung malaking sa amin na at least sa time talaga nakakapagpahinga na din kami kahit papaano. Yes. Ano po ang sekreto ng Salt and Pepper sa pagdating sa pagluluto? Siguro yung yung tinatawag na gusto ko yung ginagawa ko. Yun ang importante. Kahit ano pa yan. Minsan nga, may time kami nangungutang pa dito sa So, sobrang generous niyo. Sige, paig lang kami. Basta makakain sila. Yun ang importante kasi
mas feel namin yung ano eh, may kumakain ng pagkain mo kahit libre. Okay lang. Nandun talaga yung puso mo sa ginagawa mo. Kasi pinaka-importante po yun eh. Minsan nga po mayroong napasok dito, sasabihin sa amin na, paano ba yan? Wala pa akong pera, ganito, ganyan. Sige, okay lang. Mga ganun po. Talagang nandun lahat eh. Kailangang ibuhos mo lahat yung love mo sa ginagawa mo. Yun yung pinaka din doon. Grabe yung dedication nyo. Ano naman ang pinaka-secret na lahok no, ng inyong salt and pepper? Or sa pagluluto? Kunyari, with love? Isa na din po yun. Pero para po sa akin talaga, kaya kami nag-success ng dahil po talaga sa panalangin. Yung prayers po talaga. Yun yung pinakamalaking Kasi nag-start po kami talagang, kung tutuusin po kung ibang tao lang, at saka yung wala talagang panalangin, walang prayers ng lahat, yung mga loved ones namin, na palaging nag-i-encourage sa amin na kaya niyo yan. Kasi mahirap na malayo tayo sa mahal natin sa buhay, na yung gusto mo nang itigil na natin to kasi hindi na natin kaya. Umabot na kami sa point talagang ganon. Kasi nga, na-experience namin na na isang araw wala kaming benta. Zero talaga kami. O kaya 25 dirhams isang araw. Siyempre, isipin mo, baka tayong babayaran sa Morocco, sa mga tax, pero tapos wala kang kita. Tapos meron pang aasa sa'yo sa Pilipinas, di ba? So, anong gagawin mo? Parang, sige, tiyaga-tiyaga. Ang mensahe nyo sa mga kababayan natin na gusto ring magtayo ng negosyo? No? Bigyan natin sila ng some inspiration. No? Payo. Siguro, ang mapapayo ko lang dyan, huwag matakot. Una-una, huwag matakot. Kung anong alam mo, gawin mo. Saka pagpatuloy mo lang. Huwag matakot talaga. Saka tiyaga. Siyempre. Ikaw, Miss Grace, may gusto ka dagdag? Yung sa akin, ganun po. Sa umpisa, mahirap talaga. Pero, wag kang malimot na manalangin. Yun yung pinaka, mo po yun yung foundation mo po yun I-ask kay Lord lahat ng guidance. Tapos, yun po, huwag matakot mag-try. Kahit na mahirap, pero pag mayroon talaga pong tiyaga, talagang, at pagmamahal sa iyong, sa buhay, yun po, maabot talaga. Siguro una si Lord, di ba? Si Lord. Pangalawa, pamilya ko sa Casablanca. Pamilya ko rito sa Morocco. Then, mga empleyado. Kasi kung wala sila, hindi namin basta-basta ito kaya patakbuhin. Siyempre, mga empleyado. Ganun din, mga customer namin na laging bumabalik para sa amin, para kumain dito sa restaurant. Tahan po namin kayong lahat. Pag nandito po kayo sa Morocco, i-visit nyo po kami sa Essaouira. Welcome po kayo sa Salt and Pepper. So, lahat po invited na para ma-try yung aming Asian na food and Filipino food po dito. Salt and Pepper Essaouira! Ako po si Grace. Ako po si Vincent. Kami ang chef owner ng Salt and Pepper dito sa Essaouira, Morocco. One Filipino TV! Woo!